Welcome sa Japs Movie Recap. Ngayon ay tunghayan natin ang isa na namang magandang pelikula na may pamagat na Teeth. Sa umpisa ng pelikula, ipinakita ang mag-asawa na nakaupo at nagre-relax sa harap ng kanilang bakuran. At sa kanilang harapan, ay ang kanilang mga anak na naliligo sa isang maliit na swimming pool. Ang ating bida na nagngangalang Don, kasama nito ang kanyang stepbrother na si Brad. Habang patuloy silang naliligo ay umiral ang kakulitan ng kamay ni Brad, at tinangkang hawakan ang kanyang kapatid, subalit bigla siyang napasigaw dahil sa sakit. Kaagad naman lumapit ang kanilang mga magulang, nagulat sila nang ipinakita niya ang kanyang daliri na may sugat na tila ba kinagat ng kung anong matalim na ngipin. Lumipas ang maraming taon ay dalaga na si Don, siya ay isang teenage spokesperson para sa isang Christian abstinence group na tinatawag na The Promise, sa maliit na bayan sa Midwest. Dumedalo siya sa mga grupo kasama ang kanyang dalawang kaibigan, na sina Alicia at Phil. Pagkatapos magbigay ng kanyang talumpati tungkol sa purity ring, ay ipinakilala siya ng kanyang mga kaibigan kay Toby. Nabighani siya sa kagwapuhan nito, gayon din si Toby. Ang apat ay nagpasyang lumabas upang manood ng sine, ang dalawa ay nahihiya sa isa't isa samantalang ang kanilang mga kaibigan ay nagtutukaan. Isang araw, ay nagkayayan ang apat na pumunta sa isang lokal na swimming lake. Nag-ikot sila sa paligid at nasiyahan sa magandang tanawin. Kinagabihan pagka-uwi nila ay inabot ng kalibugan si Don, ini-imagine nito si Toby na niruromanse siya, subalit biglang lumabas sa imagination niya ang isang halimaw na may matatalas na ngipin. Sa mga sumunod na araw ay tinawagan niya si Toby para makipagkita at subukang makipagdajutan. Pumunta sila sa swimming lake. Pagkatapos lumangoy ng magkasama, pumasok sina Don at Toby sa isang kuweba upang magpainit at ikasatuparan ang kanilang mga pantasya. Nagsimula silang maghalikan sa loob nito, subalit hindi naging komportable si Don at sinubukang pigilan si Toby sa ginagawa nito. Subalit sa pagkasabik ni Toby, na makatikim ng monay, ay naging agresibo ito. Tinangkang takpan ng bibig si Don, na nagresulta sa pagtama ng ulo nito sa bato. Habang si Don ay hindi pa nakakabawi mula sa desoryentasyon, kinuha ito ni Toby bilang kanyang pagkakataon upang simulan ang pagbomba kay Don, subalit nanlaban si Don at hindi sinasadyang kinagat ang kanyang batuta gamit ang kanyang monay na may ngipin. Napasigaw si Toby sa sakit, dahilan para mapasigaw din si Don. Nakita nito na naputol ang kanyang batuta, dahil sa sakit at nanginginig niyang katawan ay napatalon siya sa lawa. Iyan kasi, masyado ka kasing sabik na sabik sa monay. Dahil sa takot ay hindi niya alam ang gagawin, pero hinintay niya pa rin ito sa gilid ng lawa subalit hindi na ito nagpakita. Malamang patay na, dahil naubusan na ng dugo. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng isang pulong sa Christian abstinence, nakilala niya ang kanyang kaklase na nagngangalang Ryan sa isang sayawan. Nag-usap sila, at hinitid siya nito sa kanyang bahay. Sa sunod na eksena ay sinaliksik niya ang tinatawag na mito, vagina dentata, mga ngipin sa kanyang monay, at napagtanto na maaaring mayroon siya nito. Pagkatapos, binisita niya ang isang gynecologist, si Dr. Godfrey sa pagtatangkang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang malaman na hindi pa siya bumisita sa isang gynecologist, sinamantala siya nito at binibastos siya sa ilalim ng pagkukunwari na nagsasagawa ng pagsusulit. Umiiyak siya sa sakit, natarante siya at ang kanyang mga pangil sa reproductive ay kumapit sa kamay ng manyak na doktor. May kakaiba at kakilakilabot na pagpupumiglas habang pinaikot-ikot siya ng lalaki na sinusubukang ilabas nito ang kanyang kamay, subalit nang mailabas na niya ito ay wala na ang apat nitong mga daliri. Mabilis siyang umalis sa klinik, habang siya ay papauwi ay nakita niya ang isang pulis na minamaneho ang sasakyan ni Toby. Dahil sa takot na malaman ng mga pulis ang nagawa niya, nagpasya siyang bumalik at bisitahin ang lawa upang mag-imbestiga. Pagdating niya doon ay nakita niya ang mga diver na pulis na kinukuha ang bangkay ni Toby. Mabilis siyang umuwi ng bahay. Pagpasok niya ay nakita niyang nakahiga sa sahig ang kanyang ina samantalang ang kanyang walang pakialam na stepbrother ay patuloy lang sa pagbomba sa kanyang nobya. Mabilis siyang tumawag at humingi ng tulong para madala sa ospital ang kanyang ina. Sa sumunod na gabi ay pumunta si Don sa bahay ni Ryan, upang may mapagsabihan ng kanyang mga problema sa kanyang pamilya. Kinumport siya nito at binigyan ng gamot na pampakalma. Ang hindi alam ni Don ay may balak sa kanya si Ryan. Habang nakahiga siya sa kama ay nilalaro naman ni Ryan ang kanyang cocomelon at monay, gamit ang isang sex toy. Bagamat sa una ay natatakot siya na saktan siya, Nalaman ni Don dito na kapag siya ay nakaka-relax at pumayag sa bayuhang nagaganap,
ang kanyang ngipin ay hindi nakikialam. Kinaumagahan ay nag-aayos na sana para umalis, subalit muli siyang pinakitaan ni Ryan ng isang laruan, kaya muli silang nagdutyutan. Ngunit tumawag ang kaibigan ni Ryan sa kalagitnaan ng pangangabayo ni Don. Ipinagmamalaki ni Ryan na siya at ang kaibigan ay nagtaya kung makakascore siya kay Don. Sa kanyang galit at pagkabigla, ang kanyang mga nakatagong pangil ay kumapit sa batuta nito, mabilis itong naputol. Iniwan siya ni Don na umiiyak at sumisigaw upang humingi ng tulong sa kanyang ina. Pumunta si Don sa ospital at nalaman niya na namatay na ang kanyang ina. Labis siyang nalungkot dahil ito lang ang takbuhan niya sa tuwing may mga personal siyang mga problema. Sa bahay, ay sinubukan ng kanyang stepfather na si Bill, na palayasin si Brad, subalit pumalag ito at tinangka siyang iipakagat sa alaga nitong malaking aso. Sa sunod na eksena ay nakita ni Don ang kanyang stepfather at si Melanie sa ospital, at matapos marinig ang paliwanag ni Melanie, umuwi siya sa bahay upang maghayganti. Sa kabilang banda, ipinakita si Dr. Godfrey sa ospital na sumasailalim sa operasyon upang muling ikabit ang kanyang 4 na daliri. Sa kabilang kwarto, naroon din si Ryan upang muling ikabit ang kanyang batuta. Parehong nabigo sina Dr. Godfrey at Ryan na magbigay ng paliwanag sa mga doktor tungkol sa kanilang mga kondisyon. Samantala, sa bahay ay nag-makeup si Don at pumunta sa kwarto ng kanyang stepbrother. Inakit niya ito para makipagdadyutan, subalit nag-alinlangan si Brad dahil may trauma siya sa kanya noong mga bata pa sila, dahil kinagat ang daliri nito ng monay na may ngipin ni Don. Ninais nito na sa ibang butas na lang niya ipapasok ang kanyang batuta, ngunit pinigilan siya ni Don at sinabing sarili niyang mga ngipin ang kumagat sa kanya noon, at hindi ang kanyang monay. Pinasilip niya sa kanya ito para mawala ang kanyang pagdududa, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang kasarapan ay biglang ngumiti si Don, sinyalis na pinutol na ng kanyang mga pangil ang batuta ng kanyang stepbrother. Binitawan niya ito sa sahig, mabilis naman itong kinain ng alaga niyang aso. Iniwan siya ni Don na nagdurusa hanggang sa mamatay. Sumakay si Don sa kanyang bisikleta papalayo palabas ng bayan upang tumakas mula sa batas, at maghanap ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay nabutas ang gulong ng kanyang bisikleta. Pumara siya at nakisakay mula sa isang matandang lalaki, ngunit nang sumapit ang gabi, nang makarating siya sa susunod na gasolinahan at sinubukang lumabas, ay nilock ang pintuan ng matanda. Dinilaan nito ang sariling mga labi na parabang humihingi ng pabor at gustong tikman ang mainit-init na monay niya, bago makalabas at palayain siya. Nag-alinlangan si Don, saglit siyang napaisip at biglang napangiti, isa na namang batuta ng manyakis ang puputulan niya, at dito na po nagtatapos ang magandang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, sana ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell, para lagi kang update sa mga bago ko pang mga video kagaya nito. Maraming salamat po.